Kanina po, napag-usapan natin ang nakakapagtakang reaksyon ng First Lady through Claire Castro. Eto rin, nakakapagtaka rin 'to. Tingnan po natin. Lord Cheryl, dalawa nga ang naitalangang nasugatan. Minor injuries nga lamang yan. Pero halos 2 oras din ngang nasunog ang Bureau of Research and Services. Dito nga yan sa DPWH, dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Iniimbestigahan na kung ito nga ba ay sinadya dahil nangyari ito sa kalagitnaan ng investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Anak kayo ng mga kontraktor, 'di ba? Another coincidence in your administration, Bongbong Marcos, sa kalagitnaan ng anomalya ng investigasyon ng katarantaduhan diyan sa DPWH, biglang masusunog. Nagkataon lang? Bongbong Marcos, ang tagal ko nang nabuhay sa mundong ito, ilang taon na ako. Etong termino mo, napakadaming coincidence. Laging, yung isa wala namang problema. Biglang nagsalita patungkol sa administrasyon, biglang yung asawa, biglang nabalita. O kaya, biglang sinilip. Isang senador, di ba? O kaya, biglang may lumutang, nireklamo yung isang senador na nagsalita. Yung bang lagi, ay nako Bongbong Marcos, tanga na lang talaga maniniwala sa iyo. Makapal at maitim na usok ang lumalabas sa mga bintana ng DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City. Ako bago tayo bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig muna ang mga opinion ninyo. Sino sa tingin ninyo ang sumunog ng DPWH? Ngayon, kung sa tingin ninyo aksidente to, sabihin mo lang, aksidente. It's just another coincidence. Ayan. Pero kung sa tingin mo, sinunog ito, sino ang sumunog nito? Sino yung makikinabang? Laging ganun eh. Di ba? Sino yung may motibo? Dahil yung may motibo, siya ang makikinabang. Di ba? Sa ibang video, makikitang nabalot na makapal na usok ang paligid ng gusali. Halimbawa, nagsasalita na ang Diskaya, tinutumbok na si Tambi tsaka si Saldi. Bigla-bigla na lang, pinalitan yung Blue Ribbon Chairman. Ang ganda ng investigasyon ni Marcoleta. Yung pagpalit ni Lacson, sinong nakinabang? Tanong ko sa inyo. Nung naging Senate President si Tito Soto, na ang ganda-ganda ng patakbo ni Chis Escudero, sino ang nakinabang nung lintik na pagpalit ng Senate President na yan, na naging noontime show yung investigasyon sa Senate? Ganun lang. Titingnan mo lang eh. Sino may pakinabang? Nagsimula ang sunog pasado 12:00 ng tanghali. Umakyat pa ito sa third alarm, kaya 12 ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Ideneklara itong fire out mag-aalas 2 ng hapon. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division ng opisina. Nako, yan talaga yung computer pa talaga sumabog, no? Ang dami namang sasabog. Di ba? Pwedeng sumabog yung bunganga ng mga district engineers. Sumabog yung kitchen. Kung ano-ano. Nasunog yung paligid, yung mga damo. Kung ano man dyan, kung may puno. Ang sumabog pa talaga yung computer. Hindi kaya sa sobrang lang laki ng kurakot yung mga animal. Hindi na mabasa ng computer yung dami ng zero. Baka lagpas trillion, zillion na yan eh. Ano ba kasunod nun? Di ba? Hindi pa ako nakakita ng billion eh. But anyway, di ba? Baka nag-overheat na yung computer ninyo kasi sobrang dami na zero o kaya sobrang tinatrabaho nyo na. Paano ba lulusutan tong animal na bakit tayo napasok-pasok sa ganito? Timpayaman na tayo, bigla pa tayong nadali. Ombudsman, imbestigahan mo to. Ang BRS ang nangunguna sa pananaliksik, pag-aaral at pilot testing ng infrastructure projects ng gobyerno. Nako yung papala, nag-aaral ng patungkol sa
infrastructure ng flood control projects, yung pa nasunog. Again, another coincidence, Bongbong Marcos naman. Sa kabila ng sunog, wala naman daw naapektuhang dokumento na may kinalaman sa investigasyon ng flood control projects. Nakos, talaga lang talaga walang naapektuhan O sige. Titignan natin kasi pag gumulong ang investigasyon at sasabihin, andun po yung ebidensya. Kaya lang natupok ng apoy, natupok ng sunog. Yun na po guilty. Tandaan nyo, yung magsasabi nung ganun, ikulong nyo na agad. Siya ang nagsunog niyan. At guilty rin siya. Ganun lang kalalabasan yan. Sinong unang gumamit ng ebidensya at itinuro ang sunog? Ganun yun. Tandaan nyo yan, parang yan Sinong una? Halimbawa, meron kang anomalya patungkol sa ghost projects at una mong tinuro ay Duterte, ayan, guilty na yan. Hindi niya na kayang palusutan Ililipat na lang niya yung issue. Ganon. Sasabihin ng abogado sa korte yan, irrelevant. Yan ang ginagawa ng gobyerno, puro irrelevant. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research. Yun, doon nagkakadayan, di ba? Oo, yung validation, yung materials. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Basta ako, ganito yan, duda ako dyan. Abangan na lang natin kung sino ang gagamit ng investigasyon pag hininga ng ebidensya tapos ituturo itong nasunog ay delikado. Na rin mismo nagsabi na walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa BRS building. Siyempre sasabihin nyo yan. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at BFP para malaman kung sinadya ba ito. Madali naman malaman niya kung arson yun. Naks! Paano malalaman? Punta ka ng Davao. Papaimbestigahan mo, wag na! Ay, ano ngayon kung nasunog yung DPWH? Mag-focus ka na lang sa Parmali. O kaya, kung wala kang ma-discover sa Parmali, yung confidential funds si BP Sara, halukayin ninyo. Wag na niya. Ano ngayon kung masunog yung DPWH? Ano ngayon kung merong trillion, billion na nakurakot si Tambi tsaka si Saldi at tinuturo na? At tinuturo na ay ang kasunod ang presidente, wag nyo nang imbestigahan yun. Yung kay Lisa, wag nyo nang imbestigahan yun dahil tinuturo na rin si Lisa malapit sa mga kontraktor. Wag nyo na rin imbestigahan yun. Basta kayo, ito, fokusan nyo ng mabuti. Yung Parmali, baka makaupo si BP Sara. Sabi nga ni Trillanes, ay sino ba yun? Si Trillanes ba yun? Maraming malilintikan sa inyo. So, focus na lang Focus. Ano tayo? Focus tayo sa script. Stick to the script para timpayaman. No to Duterte. Yan ang palagay ko. Ako lang may theory. Palagay ko tong DPWH pinasunog ni PRRD. Baka inutusan si Roque, tapos si Roque nag-utos dito or sinong baka inutusan ni PRRD si Basti. Tapos pumunta dyan, sinunog yung DPWH. Ayun. Connect. Oo, kasi si Basti, masyadong matapang yun Siya, sa tingin ko, ang sumunog niyan, si Basti sa utos ni PRRD. At para mawala ang issue kay BP Sara. Yan. Magandang theory yan, Boying. Pasukin nyo yan. Palagay ko, guilty si Basti dyan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. It's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Sabi mo yan. Totoo naman. Kung asan yung investigasyon, nandun yung Di ba? Kailangan mangyari.
Si ICI Chairman Andres Reyes Jr. pinag-iingat naman ng ibang ahensya at opisina na nag-iimbestiga rin ng maanumalyang flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the Ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Ayan, galing mismo sa ICI. Di, bantayan nyo na rin yung bahay nito si Tamby. Baka masunog din. Bantayan nyo na rin yung Congress. Baka may mga ebidensya dyan. Ingat-ingat lang po. Ayon nga sa BFP QC Fire District ay dalawa nga yung nagtamo ng minor injury. Isang ang fire volunteer at isang empleyado ng DPWH. At ngayon nga ay inimbestigahan ng BFP kung ano nga ba... Etong tanong ko lang sa inyo. Sino sa tingin ninyo ang sumunog? Ako kasi meron akong opinion. Opinion lang naman. Diba? Sabi ko nga sa inyo, laging kikonik natin. Sino makikinabang sa sunog? Kung merong ebidensya yan, sino? Mastermind lang yan. Mastermind. Okay, lagay ninyo. Sa tingin ninyo, sino ang sumunog nitong DPWH? Tanungin po natin, Tanungin natin. Baka kasi, kukontakin ko si Kiko Barsaga. Baka alam ni Kiko Barsaga kung sinong sumunog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino